Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Pasot so uno sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga ka-Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Kung adlaw sang Martes, Disyembre 23, 2025. Ako ang inyong tagbalita, Junel Baclay, kagkaroon sa aton mga headlines. Healthy lifestyle check kag paglikaw sa paggamit sang palupok sa selebrasyon sang Pasko kag New Year. Buhat naging pahanumdum sang Department of Health, Center for Health and Development. Matamis ang mantikaon ng mga pagkaon dapat likawan man sa holiday season sa City Health Office. Mga pasahero matamat na nga nagadamo sa pila ka mga transport terminal sa syudad sang Iloilo. Passenger Assistance Desk ginpahamtang sa pila ka mga terminal sa kabahin sang Oplan Biyaheng Ayos Pasko 2025. Iloilo City Top 4 nga child-friendly HUC sa 2025 Presidential Awards for Child-Friendly Cities. Military Honors ginatag sang 3rd ID sa Capisnon Army Officer na napatay sa engkwentro sa Camarines Sur. Programa sa ikayong lawas at social services prioridad ni Mayor Raisa Trenya sa tuig 2026. Ag 55,000 pesos nga bonus sa mga empleyado sang Rojas City Hall na bato na. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:04 sa aga kagkaron sa detalye na sa aton mga balita lokal. Pilipinas Radyo Pilipinas News. Liwat naging panumdum sa Department of Health, Region 6 ang mga pumuluyo nga ipabilin ang healthy lifestyle. Subong Christmas holiday paagi sa pagaganhagan sa pagkaon, paglikaw sa sobra nga konsumo sa makahulubog nga ilimnoon kag paghalong sa pagbiyahe o kun pagmaneho sang salakyan. Ginpahayag ni Dr. Fritzy Hiroso Diquito, Medical Officer 3 sang DOH Region 6 Center for Health and Development. Sa giniwat nga ligtas Christmas and New Year celebration press con kabuilog ang PIA bugos ang ila kampanya nga likawan ang paggamit sang palupok. Sa baylo magtambong na lang sa mga organized fireworks display o kung magamit sang torotot kag mga alternatibo nga paagi sa pagtugas sang gahod. Importante man ang pag-secure sang emergency hotlines nga mahimo matawgan kung may emerhensya. Pilipinas Radyo Pilipinas News. Matamis kag mamantikaon nga pagkaon dapat likawan sa buong holiday season sa City Health Office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita ni Emerose Santiagudo. Dapat nga likawan ang mga matamis kag mamantikaon nga pagkaon sa buong holiday season agod hindi ini mahulog sa mga lifestyle diseases. Ini ang panugyan sang Iloilo City Health Office sa publiko, inibita nga sunod-sunod ang paghiwat sang Christmas parties kag reunion subong nga Pasko. Suno kay Bernadette Changao, nutritionist sang Iloilo City Health and Nutrition Center, imbes nga pretuhon ang mga handa, mahimo nga i-bake ini isubahon o kung pabukalan agud makalikaw sa mamantikaon nga pagkaon. Dapat man nga likawan ang mga matamis nga pagkaon kag sugary drinks.
I-control man ang kaugalingon sa pag-inom sa mga makahululubog nga ilimnon. Dugang niya anuman nga sobra hindi nga manami ang epekto sa lawas. Gani dapat hagan-haganon man ang pagkonsumo sa mga pagkaon sa mga handa o kon Christmas parties. Kung hindi gid malikawan, dapat regular nga mag-exercise kag mag-inom sang madamo nga tubig. Ila man gina-advocate ang pagkaon sang madamo nga utan kag iban pa nga mga alternatibo nga pagkaon subong nga masakaw ang handaan. Importante suno sa CHO nga malikawan ang mga lifestyle diseases kaangay sang hypertension, diabetes kag cardiovascular diseases. Likaw-likaw man kita sa mga pagkaon nga damo man fats or mga mamantika nga pagkaon. So, pwede na siya naton i-alternate nga instead nga prituhon naton, so pwede na siya naton i-bake or isugba or i-boil ang aton nga ginakaon nga pagkaon. So, ngayon katatlo, syempre damo kita handa ang pagkaon. So, hinay-hinay lang kita sa kadamuon sa aton nga ginakonsumo, hindi nga tungod kay may okasyon, damo pagkaon, so ma-unlimited man kita sa pagkaon, which is hindi man siya mayo. Ang panugyan sa Iloilo City Health Office. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segundo, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga pasahero sa pila ka mga nagapangunang nga transport terminal sa syudad sa Iloilo, amat-amat na nga nagadamo samtang nagahilapit ang Pasko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Ginumpisahan sa Land Transportation Office 6 ang pag-inspeksyon sa mga nagapangunang nga mga terminal sa Iloilo City kabahin sang Uplan Biyaheng Ayos Pasko 2025. Naka-alerto naman ang mga personnel sa ahensya nga pang-assign sa nagkalain na passenger assistance desk sa lagko o mga terminal sa syudad sa Iloilo agud giyahan ng mga pasahero. Agud pa siguro nga mga matalunsay ang biyahe subong holiday season ng mga enforcers ug deputized personnel naglibot sa transport hub bangod sa nationwide enforcement and assistance campaign para sa Uplan Biyaheng Ayos. Nauma napapatigan sa random inspection tubtub sa adlaw sa Enero 4 tuig 2026. Paagi sini sa kay LTO 6 Director Attorney Joso Iduspan mapasiguro ang kahilwayan sang biyahe sa mga nagkabakasyon subong nga Pasko hasta sa bagong tuig. Magduwa sa service terminal may ginpahamtang man nga pads ang LTO sa Ungka Terminal Haro kag Mohon Terminal sa Arevalo. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclayo, Radyo Pilipinas, Radyo Publika. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Roadworthiness sa mga salakyan, gina-inspeksyon sang LTFRB kag LTO kasunod sang amat-amat nga pagdamo sang pasahero. Peak sang kadamoon sa mga pasahero lauman subong nga simana. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. detalye sang balita, amat-amat na mabatsigan ang pagdamo sa mga pasahero sa mga nagapanguna nga transport terminal sa Iloilo City kasunod sa nagahilapit na pagsaulog sa Pasko. Makita ng pila ka mga pasahero kasubong sa sitwasyon sa service terminal sa Kamalig Haro. May mga tion man nga nagaka-delay pa ang pila ka mga jeep nga ginasakyan sa mga pasahero nga nagahulat sa terminal. Regular man nga ginapatigayon ang inspeksyon sa mga personnel sa Land Transportation Office kag LTFRB sa mga terminal at magpasiguro nga matalunsay ang biyahe pakadto sa mga kabanwahanan. Ginausisa man ang roadworthiness sa mga pasahero sa sakyan kasubong sang signal lights, roida pati na ang kondisyon sang driver kag konduktor. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclayo, Radyo Pilipinas, Radyo Publika. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kilala ang Iloilo City nga top 4 child-friendly, highly urbanized city sa bilog nga pungsod sa 2025 Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities. Personal naging baton ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang award. Kaupo ng mga miyembro ng Iloilo City Local Council for Protection of Children sa Philippine International Convention Center, Pasay City, sang Disyembre 22. Ang 2025 Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities nagahatag sang pagkilala sa mga local governments nga nagapanguna sa pagpatuman sa mga programa nga nakasentro para sa kayuhan sa mga kabataan. Ang mga programa dapat nakasanto sa mga kinamatarong sa mga kabataan sa United Nations Convention of the Rights of Children. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pinatagan sang military honors sang 3rd Infantry Division ang napatay nga si First Lieutenant John Brian Sobredo, isa ka kapisnon Army officer nga napatay sa engkwentro sa probinsya sang Camarines Sur. Giniwat ang seremonya sa Roa City Airport
Kadungan sa pag-abot sa bangkay ni Lieutenant Sobredo tumandok sang Hamindan, Capiz. Napatay si Sobredo sa Disyembre 19 matapos ang enkwentro sa tunga sang 9th Infantry Battalion kag mga miyembro sang Communist Terrorist Group sa banwa sang Balatan, Camarines Sur. Ang giniwat nga seremonya kabayan sa pagkilala sa opisyal sa iyang sakripisyo kag pagserbisyo para sa pungsod. Matapos ang seremonya sa paluparan, gindala ang iya bangkay sa inabalay sa banwa sang Hamindan, Capiz. Nagpalabot sa pagpakig-unong nga pamunuan sa 3rd Infantry Division sa nabilin nga pamilya kag ginpahayag ang kaisog kag dedikasyon ni Lieutenant Sobredo sa pagserbisyo magapabilin nga buhi sa tagipusoon kag paminsaron sang militar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Programa sa ikayong lawas kag social services, prioridad ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa maabot nga tuig 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita ni Emero Santiago. Pagkatutukan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa mga programa para sa ikaayong lawas kag social services sa 2026. Sunod sa alkalde, dapat pangapasan yugon ang mga district health center sa syudad. Laki pa diri ang pagpasiguro nga may available nga doktor ang kada health center kada semana kung makapacheck up ang mga pumuluyo. Ginpayag sa alkalde nga sa karon, may 79 na ka barangay health centers kag 9 ka district health centers sa syudad. Plano man sa alkalde nga i-expand pa ang dialysis center pinaagi sa pagdugang sang dialysis chair sa mas madamo pa sang Ilonggo ang makapadialysis. Lakip sa social services nga pagatutukan sa alkalde ang housing programs. Iluto pa ang pagsaylo sa mga pumuluyo sa coastal barangays nga masaming maapektuhan sa pagbaha sa mga relocation sites. Madamo man sang livelihood programs nga luyag ipatuman ang alkalde. Nalakip na diri ang mga specific programs para sa mga tatay, single mothers, kag iban pa. Pagkatutukan man sa alkalde edukasyon, partikular ang pag-expand sa Iloilo City Community College sa Fort San Pedro kag pagdugang sa mga in-demand nga kurso. Ginpabugal man sa alkalde nga nalabot sa 42 ka programang iya nga nalunsar sa unang niya nga isa kagatos ka adlaw nga pagpungko bilang alkalde. Naglabot sa 8,000 ka pamuluyo ang mga nabuligan sa Uswag at Ipan Center pinaagi sa mga libre nga mga bulong sa health centers. May masobra 2,000 naman ka housing units sa Molo, Mandurriao kag Haro ang napatigayon sa idalom sang pasilong program. Sa patag naman sang livelihood kag employment, masobra 1,000 ka market vendors kag 240 ka MSMEs ang nakaagom sang benepisyo sa Sige Ascenso program. Sa bahin naman sang edukasyon, may masobra 30,000 ka scholars ang nakabenepisyo sa Uswag Scholarship Program. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiago, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tatlo ka adlaw bago ang Pasko, nabato na sa mga regular nga empleyado sa Roa City Hall ang ila gintingog nga mga bonus. Suno kay Mayor Ronnie Dadiva sang Roa City naglabot sa 55,000 pesos nga bonus sa nabaton sang kada regular nga empleyado sa City Hall. Pahayag sa alkalde, deserve sa mga mamumugo ng kwarta bangod sa bilog nga tuig wala man untat ang ila trabaho kag nangin maayo ang ila serbisyo para sa syudad. Gin-report man ni Mayor Dadiva sa nagligad nga semana nakabato naman sang gratuity pay ang mga casual kag job order sang Roa City Government. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Suwat nga nagpanumdum ang Department of Health, Western Visayas Center for Health and Development, subong holiday season sa mga pumuluyo nga may ara sang maintenance nga bulong sa hypertension. Ginpahayag ni Dr. Amy Marie Gayumali, Head sa Integrated Prevention and Control Non-Communicable Disease sang DOH Western Visayas sa virtual town hall sa regional office. Sa tion sang holidays kun kaisa, nagabaylo ang routine kag madamo sang travel o kon selebrasyon ng mga pumuluyo. Kag ang paglaktaw o kon pagmiss sang dose sang bulong nagaresulta sa pagtaas sang blood pressure nga nagapataas man sang risiko sa heart attack kag stroke. Abiso ni Dr. Amy Gayumali sa mga may maintenance na mag-pack sang bulong antes ang travel period, mag-usar sang pill organizers o kon phone reminders kag parisan ang bulong sa daily routine. Payag pa ni Dr. Gayumali nga ang pagsunod sa maintenance makapa-establish ang blood pressure kag mapunggan man ang gulpiyada nga pagsaka sini makapanubo man ini sang risgo sa heart attack, stroke kag kidney damage kag makontrol ang long-term complication. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DTI Region 6
naghiwat sang workshop tuhoy sa AI. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Formal na nga ginsuguran sa DTI Region 6 ang duha ka adlaw nga capacity building workshop tuhoy sa artificial intelligence kon AI. Ang workshop ginapasakupan sa mga MSME, negosyo center, business counselors kag empleyado sa DTI sa Western Visayas. Katuyuan sini nga hanason ang matag pasakop kung paano gamiton ang AI sa marketing, documentation kag pagpadasig sa trabaho sa opisina. Sunod kay OIC ARD Mutiayo Sores, hiningatikang preparasyon para sa mas moderno kag mas produktibo nga serbisyo sa ahensya sa tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Exercise ka mga job seekers, hired on the spot sa Peso Bacolod Christmas Job Fair. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagapanumbalik sa balita si JP Herbas. Gilayon nga nag-angkon sa trabaho kung hard on the spot ang exercise ka job seeker nga nag-apply sa ginihuwat nga Christmas Job Fair sa Public Employment Service Office kon Peso Bacolod. Ang job fair nga ginihuwat sa Bacolod City Government Center sang Domingo, Disyembre 21. Isa ka pagtuman sa mando ni Mayor Greg Asataya nga maghatag sang oportunidad sa pagtrabaho sa mga Bacolodnon subong nga holiday season. Ang bago lang natapos nga job fair, ginpasakupan sang 40 ka kumpanya. Sunod sa Peso Bacolod halin sa Enero tungtong Nobyembre 21, may 1,585 ka tawo nag-angkon sang trabaho paagi sa Peso Bacolod gikan sa 112,155 ka job vacancy nga ginpanyag sa masobra 700 ka kumpanya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Formal na ginlunsar, siningkaron lang ni Emmanuel Lerona ang Gracianos Dirty Fingers nga libro nga nagatadlong sa mga kabutigan o kung sayop nga impormasyon batok kay Graciano Lopez Haina. Suno kay Lerona ang libro na balay sandig sa mga natipon nga sulat sa naysay kay iban pa nga dokumento tuhoy sa Ilonggo nga baganihan kasunod sa iya maid-id nga pagpanalaw sa online paggamit sang AI, pagpakigangot sa mga pamilya ni Lopez Haina kag pagpadulong mismo sa Espanya. Si Lopez Haina ang nakilala sang kadaman nga Ilonggo bilang tagtukod nga editor sang La Solidaridad nga periodiko nga nagbalhag sa mga reformista sang ulihi nga naging inspirasyon sang revolusyonaryong Pilipino sa tong 1898. Ang libro nagatanyag sang bag-o kang makawiwili nga pananawan tuoy sa personal kag politikal nga kabuhi ni Lopez Haina. May 3 ka mayor nga bahin ang libro ang ginalakipan sang kabuhi ni Lopez Haina sa Pilipinas. Labi na sang siya ang sa Iloilo, ang iya pagbiyahe kag mga binuhatan sa Espanya kag ang pagtadlong sang huring-huring nga gintalikdan sang baganihan ang kausa sang pungsod antes siya nagtaliwan. Ang libro nga nagatuman pinaagi sa kaluan sang Friends of UP Visayas High School Foundation Incorporated sarang mabakal sa Thrive Art Gallery sa Atria Park sa Iloilo City. Nagalawom si Lorona nga paagi sa libro madamo nga mga Ilonggo magasaysay sang nangin kabuhi ni Lopez Haina gamit ang iban nga sahi sang sining kaangay sang pagsaot, pagkanta, dula kag pelikula. Sa bulig sa mga lokal nga pangaluhan ahin sa sang gobyerno kag tanan nga Ilonggo nagahandom si Lorona nga mas makilala sang publiko. Ilabi na sang ulihing tubo ang matutuod nga istorya ni Lopez Haina lakip ng iya mga binuhatan nga nangin liabe para maangkon ang kahilwayan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hindi lang solo nga kadalagan ang naangkon sa isa ka Education for Development Scholarship Program, SCHOLAR, gikan sa Iloilo City sa pagkapasar sini sa Philippine Nurse Licensure Examination nga ginakabig kadalagan sang isa ka overseas Filipino worker nga ginikanan nga nagaobra sa luwas sang pungsod lamang mahatagan sa mayong buwas damlag ang iya bata. Tuman ang kalipay sang EDSP Scholar sang OWA, Regional Welfare Office 6 matapos nga isa siya sa masobra 40,000 ka mga nakapasar sa Pasinawan. Ang ini nga paglabot sa handom nangin isa ka nurse nangin posible sa bulig sang scholarship sang gobyerno. Sang tuig 2021 nangin scholar sang EDSP si Chaim Rosaldes. Nakakuha siya sang kurso nga nursing sa Central Philippine University matapos ma-inspire ang ginlantaw niya nga film nga Gifted Hands nga nagapanaysayon sang kabuhi ni Dr. Ben Carson, isa ka kilalangan neurosurgeon. Si Rosaldes dependent sa iya amay nga nagatrabaho sa Bahrain, kaupo ng iya Iloy. Kaupo niya sa Pilipinas ang iya utod nga lalaki nga nag-eskwela pa.
Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo, ginpahayag sini dako ang bulik sang scholarship sa iya pamilya kag sa iya nga pagtuon. Dugang pa niya nga nagaganhagan ang gasto sa iyang kinikanan sa bulig man sang scholarship grant. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Formal na ginbuksan ang agricultural project sa General Luna Small Farmers Association sa Barangay General Luna sa Sagay City, Negros Occidental. Naging posible ang proyekto pinaagi sa 300,000 pesos nga grant sang payapa at masaganang pamayanan nga isa sa flagship government program nga gindisenyo sa pagpasanyog sang pagidait, pag-uswag kag paghiliusa sang katilingban sang mahuyang kag hindi maserbisyuhan nga komunidad. Pinagi sa suporta ang asosasyon gintagaan sang responsibilidad nga mag-operate sa isa ka variety store nga nagatanyag sa nagkalain-lain nga mga produkto nga mahimo mabakal sang mga pumuluyo. Gintambukan ang Department of Social Welfare and Development Negros Island Region Project Development Officers Mary Chris Marmolejo kay Jerry Faraon ang launching sang programa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pila ka lugar sa Aklan ang naka-eksperyensya sang pagbaha. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa walita ni JP Herbas. Ginbaha ang pila ka lugar sa Banwa sa Makato kag Numancia sa probinsya sa Aklan. Suno sa Aklan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PGRMO. Ini kasunod sang malawig nga pag-ulan nga na-eksperyensyahan sa lugar. Nagpanumdo naman nga Aklan PGRMO sa publiko nga padayon nga mangin alerto kag regular nga mag-check sang mga weather update. Panugyan man sa opisina sa publiko nga maghanda sang emergency go bag para sa mas madasig nga pagsaylo kung kinahanglanon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lisensyadong criminologist gikan sa La Carlota City, Negros Occidental, pinakauna nga nakakuha sang trabaho paagi sa ginlunsar nga Negros Jobs Online Portal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Nangin labing una nga job seeker nga madilagon nga nakaangkon sa trabaho paagi sa Negros Jobs Online Portal si John Roland Brose sang La Carlota City. Si Brose, 27 anyos, nakakuha sang trabaho sa iProcess Liaison and Consultancy paagi sa nasabit nga portal nga ginlunsar sa provincial government sang Negros Occidental paagi sa Public Employment Service Office kung peso sang damlag. Suno sa iya, mahapos lang gamitin ang portal kag paggaligad sa isa ka semana nakuha siya bilang Business Development Officer sa nasamit nga kumpanya. Malipayon si Brose nga makasuporta na sa iya partner kag sa ila duha ka tuig nga bata nga babayi. Sa karon, ang portal ang mayara na sa 21 ka rehistrado nga kumpanya, 36 ka aktibo nga trabaho, 3,219 ka job seekers, 191 ang natalana para sa interview, 8 ang qualified applicants, kag 766 ang nagahulog pa sa resulta. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:25 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lagi nyo nabatian ang detalye sa managapangunang balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Martes, December 23, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like lang aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. 97,000 followers na kita. Salamat gid sa inyo pag-follow. Good morning kay Cha Bilhika nga nagatanaw sa aton. Merry Christmas gid sa tanan. Merry Christmas man sa imo, Cha. Si G. Bilhika nga gaupod sa aton pagpangalagad. Sa aton siniya mga Facebook live viewers nga gaupod subong kay Sir Magdaleno Fardo, si Sir Junio Febrero, wapo man niya ngalan ni Sir Junio Febrero. Salamat gid sa inyo siniya nga pag-upod diri sa aton siniya pagpangalagad kay Sir Sherwin Marco Wia nga naga upod sa aton permiya nga programa. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:25. Ako nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga, Junel Baclay. Ayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo
Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.